Mga kababayan, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories, ang inyong paboritong tambayan para sa mga nakakakilabot na kwentong galing sa ating sariling bayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa aming channel. Kung ikaw ay uhaw sa misteryo at naghahanap ng mga kwentong magpapabilis ng iyong pulso, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na rin upang hindi mo palampasin ang bawat kakaibang kwentong aming ihahain. Sumali na rin sa lumalaki nating komunidad ng mga mahihilig sa nakakatakot at nakakapangilabot na mga kwento. Tara na at magkasama nating tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa ating mga alamat at kwentong bayan. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento mula sa malayong hilagang polo kung saan ang Pasko ay hindi lamang panahon ng kasiyahan kundi may taglay ding misteryo at panganib. Sa Pasko sa hilagang polo, masisilian natin ang masiglang paghahanda ng mga duwende para sa pinakahihintay na pagdiriwang. Ngunit sa likod ng masasayang ngiti at masarap na amoy ng mga lutong cookies at pea, may mga alaalang nagbabadya ng lungkot at may mga batas na nagpapahiwatig ng isang madilim na katotohanan. Ano ang lihim na bumabalot sa mga batas ng hilagang polo? At bakit sa gitna ng pag-aabang sa pagbabalik ni Santa, may kakaibang pangamba ang namumuo sa puso ng bawat duwende? Samahan ninyo akong alamin ang mga sagot sa nakakapangilabot na kwentong ito. Maghanda na at baka hindi mo na magawang pumikit pa matapos marinig ang mga susunod na pangyayari. Sa loob ng isang mainit at maaliwalas na kusina sa Hilagang Polo, si Ginang Reyes ay abala sa paghahalo ng mga sangkap para sa panglamig. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa mga bintana, nagdadala ng kaunting ginaw sa loob ng silid na pinag-iinitan ng oven at ng mga puso ng mga duwendeng masigasig na nagtatrabaho. Ang kanilang mga munting kamay ay mabilis na kumikilos, naglalatag ng mga hulmahan, nagtitimpla ng mga sangkap at nag-aasikaso ng mga lutuin. Ang malaking orasan sa dingding ay biglang tumunog ng malakas, pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Agad itong pinatay ni Ginang Reyes, isang senyales na alauna na ng madaling araw. Maingat niyang itinakda muli ito para sa susunod na oras, isang ritual na pamilyar na sa kanila tuwing bisperas ng Pasko. Sa bawat oras na lumilipas, isang paalala ito sa kanilang mga gawain at sa nalalapit na paglalakbay ni Santa. Si Carmela, isang batang duwende na may kulot na buhok at masiglang mga mata, ay tumingin mula sa oven. Ang kanyang mga kamay ay puno ng harina at ang kanyang mukha ay may bahid ng tsokolate, mga marka ng isang masipag na tagapagluto. Kailangan pa ng ilang minuto para sa chocolate chip cookies, sabi ni Carmela. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik at pagmamalaki habang ipinahayag niyang handa na ang sugar cookies. Tumawa si Ginang Reyes, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng kusina at pinuri niya ang mga duwende. Magaling, magaling, kayo'y tunay na mahuhusay na mga duwende. Ang papuri ni Ginang Reyes ay nagdala ng init hindi lamang sa kusina kundi pati na rin sa mga puso ng mga duwende. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang alaala na nagbabadya ng lungkot sa kanilang puso. Ang amoy ng bagong lutong cookies at pie ay nagpuno sa buong kusina, kung saan ang mga duwende ay abala sa pag-aayos ng mga ito sa malalaking mesa. Ang buko pie at espesyal na empanada na may palaman ng baka ay nakapila ng maayos. Bawat isa ay inihanda ng may pagmamahal at pag-alaala.
Habang inaayos ang mga empanada, isang duwende na may pangalang Lira ay pinipigilan ang kanyang mga luha. Ang bawat hulma at porma ng empanada ay nagpapaalala sa kanya kay Horith, ang yumaong duwende na parang kapatid na niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang malasutla at mainit na balat ng empanada na tila hinahaplos ang alaala ng isang minamahal. Lira ay nagpakatatag at tumingin sa mga batang duwende na abala rin sa paggawa ng mga dekorasyon. Alam niyang kailangan niyang maging malakas para sa kanila, na umaasa sa kanyang paggabay at proteksyon. Sa gitna ng kanilang paghahanda, ang kanyang puso ay puno ng pangungulila, ngunit kailangan niyang itago ito sa likod ng kanyang matatag na ngiti. Ang mga duwende ay walang kamalay-malay na sa bawat segundo ng kanilang paghahanda, may isang anino ng pangamba na unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan. Ano nga ba ang misteryo na naghihintay sa kanila sa gabing ito ng Pasko? Ang mga patakaran ng hilagang polo ay mahigpit at may mga lihim na maaaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Matapos ang pagluluto, si Carmela ay nagtungo sa malaking refrigerator para kunin ang hamon na inihanda para sa Pasko habang ang kanyang mga pisngi ay namumula sa lamig. Nako, ang lamig-lamig talaga dito, sambit niya habang kinukumutan ang sarili ng kanyang makapal na scarf. Nagmamadali siyang bumalik sa kusina, dala ang malaking hamon na may pinya at cherry sa ibabaw. Sa labas, ang mga batang lalaking duwende ay masigasig na nag-aalaga sa mga reindeer at iba pang hayop at nag-aani ng sariwang patatas at mais mula sa mga taniman na protektado ng mahika laban sa lamig. Bilisan niyo mga bata, malapit na ang oras ng pagbabalik ni Santa, sigaw ni Mang Tasyo, ang pinakamatanda sa mga duwende. Ang lahat ng duwende ay nagpalitan ng mga kwento at alaala ng mga nakaraang Pasko, habang ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pananabik sa pagbabalik ni Santa na kanilang pinaniniwalaan at iginagalang. Naalala niyo ba noong isang taon nang halos hindi tayo umabot sa deadline? Tawa ni Carmela. Pero laging may paraan si Santa, sagot ni Julio, na may ngiti sa kanyang labi. Ang mga duwende, abala sa kanilang mga gawain, ay hindi napansin ang anino na dumaan sa bintana. Isang palaisipan na magbubukas ng mga katanungan at maghahatid ng kakaibang takot sa kanilang komunidad. Sa loob ng isang malaking silid na puno ng mga mapa at listahan ng mga bata, si Ginang Reyes ay nagpapaalala sa mga duwende ng mga batas ng hilagang polo habang sinusuri ang mga panghuling detalye ng kanilang gawain. Una, kailangang tapusin ang mga gawain, sambit niya, habang ipinapakita ang mga natapos na laruan at regalo na maingat na nakabalot at nakapila. Pangalawa, laging maging masaya, dagdag niya, na may ngiti sa kanyang labi, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata na tila may alam siyang hindi dapat malaman ng iba. Kahit ano pa man ang mangyari, ang ngiti natin ang pinakamagandang regalo para kay Santa, sabi niya, habang pinipilit ang sariling maging masayahin. Pangatlo, tanging si Santa lamang ang maaaring lumabas ng polo, patuloy ni Ginang Reyes, habang ang mga duwende ay tumango sa pag-unawa, ngunit may ilang nagtatanong sa kanilang isipan, bakit kaya? Bulong ni Lito sa kanyang katabi. Sa isang tahimik na sandali, Lira ay napatingin sa isang lumang larawan sa dingding kung saan si Santa ay nakangiti kasama ang mga duwende at naramdaman niya ang bigat ng ikaapat na hindi sinasalitang batas.
ang kapangyarihan ni Santa na mag-ani ng mga duwende. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng pangamba at ang tanong na matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan ay muling nagbalik. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mag-ani? Ang mga duwende ay nagpatuloy sa kanilang gawain, ngunit ang hindi nila alam ay may nagbabadyang panganib na magbabago sa kanilang Pasko sa Hilagang Polo. Ang kanilang pananabik sa pagbabalik ni Santa ay unti-unting napapalitan ng kaba at hindi nila namamalayan na may isang misteryo na malapit ng mabunyag. Nakaupo na ang mga duwende sa mahabang mesa. Ang ilan sa kanila ay tahimik na sumusubo ng kaunti mula sa mga handa, habang ang iba naman ay may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mata habang nakatingin sa malaking pintuan. Ang kanilang mga puso'y sabik at naghihintay, umaasang maririnig na ang pamilyar na tunog ng mga kampana ni Santa. Si Ginang Reyes, na tila hindi mapakali, ay naglakad-lakad sa paligid ng silid. Ang kanyang mukha'y nagpapakita ng pag-aalala na tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Mahigpit niyang hawak ang isang lumang kwintas na may simbolo ng Hilagang Polo, na parang doon siya humuhugot ng lakas at gabay sa mga oras ng kawalan ng kasiguraduhan. Pabulong-bulong ang ilang duwende, nagtatanong kung bakit ngayong taon ay tila natatagalan si Santa sa kanyang pagbabalik. Si Lyra, sa isang sulok, ay tahimik na nagdarasal. Ang kanyang mga labi gumagalaw sa pagbigkas ng mga panalangin umaasa na walang masamang nangyari sa kanilang pinakamamahal na Santa. Habang lumalalim ang gabi at ang lamig ay lalong nagpaparamdam, ang isang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng kaguluhan sa tahimik na paghihintay. Biglang may mga aninong gumuhit sa niyebe sa labas ng bintana at ang mga duwende ay napahinto sa pagkain. Ang kanilang mga matay sabay-sabay na nakatuon sa labas. Ang bawat isa'y nakaabang, nagtatanong sa sarili kung si Santa na ba ang bumabalik. Si Ginang Reyes, na tila ba'y naramdaman ang hindi pangkaraniwang presensya, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha'y nagbago mula sa pag-aalala patungo sa takot. Dali-dali siyang lumapit sa ilalim ng mesa at kumuha ng isang nakatagong baril. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ito. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi at si Ginang Reyes ay bumagsak sa niyebe. Ang kanyang dugo'y kumalat sa malamig na puting kapaligiran. Ang kanyang mga matay nakatingin sa langit na parang may hinahanap o hinihintay na hindi na darating. Ang mga estrangherong lalaki ay pumasok sa tahanan ng mga duwende. Ang kanilang mga boses ay malakas at may awtoridad. Nagtatanong sila at nangungulit, habang ang mga duwende ay nagkukubli at nagtatakbuhan sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, si Lyra at si Nim, ang pinakabatang duwende, ay magkayakap at umiiyak para sa nangyari. Ang ibang mga duwende ay nagtatago o kaya ay kinakaladkad palabas ng mga estranghero. Ang puso ni Lyra ay puno ng takot at pangungulila, ngunit kailangan niyang maging matatag para kay Nim. Sa huli, tanging si Lyra at si Nim ang naiwan sa loob ng tahanan at pinayagan sila ng mga lalaki na manatili. Sa kabila ng lamig at kawalan ng pamilyar na lugar, ang ngiti ni Nim ay nagdala ng tunay na kagalakan sa puso ni Lyra. Sa mga mata ng batang duwende, nakita ni Lyra ang isang sinag ng pag-asa, isang dahilan upang magpatuloy at harapin ang kinabukasan ng kanilang komunidad na ngayon ay nababalot ng misteryo at takot.
Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang bagong hamon ang naghihintay sa kanila. Isang hamon na susubok sa kanilang katatagan at magpapakita ng tunay na kahulugan ng Pasko sa Hilagang Polo. Mga kababayan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng kasiyahan, may mga lihim na maaaring magdulot ng panganib. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong kabanata ng lagim na inyong aabangan. Sumali sa ating komunidad ng mga tagapagmahal ng katatakutan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, at tandaan sa susunod na upload, baka ikaw na ang bida sa aming kwento. Mag-ingat at magkita-kita tayo sa susunod na nakakakilabot na yugto.